Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa payroll account. Ano nga ba ang payroll account? Pwede ba nating gamitin as savings account ang ating mga payroll? May maintaining balance nga ba ito? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan and if you are ready, let's begin. Alam ko naman na familiar sa inyo yung payroll account, especially doon sa mga employed na. Ito kasi yung pinakaunang requirements natin bago tayo ma-hire or ito yung unang pinapagawa sa atin na mag-open tayo ng payroll account kapag tayo ay mga newly hired sa ating bagong company. Pero una sa lahat, ano nga ba muna ang payroll account? It is a type of account used specifically for employee compensation, whether it's to do with salary, wage, or bonuses. So meaning to say, lahat ang nare-receive po natin na payment galing sa ating company to pay our services na nire-render sa kanila ay dito po pumapasok, including ng ating mga sahod, commission, bonuses, at maraming pang iba. Ano-ano nga ba yung requirements para tayo ay makapag-open ng ating payroll account? Una sa ating requirements ay ang endorsement letter. Si endorsement letter po ay ibinibigay ng ating company na kung saan ay ini-endorse po nila kayo para makapag-open po tayo ng account with BPI. Usually kasi yung mga ganitong company, ito yung meron ng payroll arrangement with the bank since meron po silang existing account doon sa bangko na yon and nakapag-decide po sila na yung mga employees nila ay dito na lang din nila ipapa-open ng account para hindi na po sila maghihirapan sa pag-transfer ng ating mga payment or ng mga sahod sa atin. Second sa ating requirements is the company ID. So, the company ID is optional. Depende kung anong government-issued ID ang mapapresent natin. Anyway, kahit naman na may company ID po kayong ipresent, ay kailangan pa rin po natin ng government valid ID. And kung primary naman po yung ating present na government-issued ID ay wala naman pong problem. Usually kasi doon sa mga nag-open ng account, lalong-lalo na yung mga bagong graduate, ay wala pa nga talagang maipresent na IDs. Usually, PhilHealth and TIN pa lang yung meron po tayong ID. Pero, kung meron po tayong company ID, ay pwede na po natin siyang isama doon sa mga IDs na ipepresent natin para makapag-open tayo ng payroll account. Next one is the initial deposit. Usually naman ay 100 pesos lang naman yung nire-require for initial deposit. Bakit kailangan pa ng initial deposit? Ito ay dahil ang mga company natin usually ay naghihingi ng proof na open na yung account and naka-indicate kasi sa deposit slip natin yung mga account number. So doon po nila makikita yung account number para if in case na makareceive na po kayo ng sahod, alam po nila kung saan po i-send yung ating mga compensations. And etong initial deposit ng 100 pesos naman na to ay hindi mapupunta to sa bangko, kundi mapupunta din ito sa inyong mga account. So once na ma-deposit ay withdrawable din naman yung 100 pesos na yun and magre-reflect din po iyon sa inyong mga account. Ang payroll account ay depende po sa inyong company kung ano yung pinapa-open. Meron po kasi tayong two types ng card, cash card and debit card. Si cash card ay may mga bangko kasi na nag-o-offer po ng cash card. Si cash card ay type siya ng payroll account na kung saan ay for withdrawal lang talaga siya. Pwede naman natin siyang gamitin for post-transactions if ever na mag-groceries tayo, pero hindi mo siya pwedeng depositohan. Ay for withdrawal purpose lang talaga. Palabas lang yung pera. Ang allowed lang na makapagpasok ng pera sa cash card na ito ay ang ating mga company. Well, the debit card po ay pwede po siya for post-transactions, withdrawal transactions, fund transfers, and pwede rin naman natin siyang depositohan. Pero with BPI ay wala po kaming ino-offer na cash card, kaya hindi rin ako masyadong familiar kung ano-ano pa yung mga other features ng ating cash card
ino-open with the other bank. Pero ang ating mga payroll account ay, since ito ay debit card, ay pwede rin po natin siyang gamitin for fund transfer. Especially ay nagagamit din natin siya sa online banking. So naka-nominate din po ito sa ating mga online banking, and doon pa lang sa ating online ay makikita na natin kung magkano yung mga nare-receive natin every month sa ating mga paycheck. Sa kaalaman ng lahat, ang ating payroll account also ay nag-earn din po ng interest. At least 5,000 dapat yung laman ng ating account para makapag-earn po ng interest. And the interest rate is 0.0625%. Ang ating mga payroll naman kasi ay for the purpose lang na for crediting lang talaga siya ng payroll. If ever na ayaw mo naman na kunin yung buong sahod mo doon sa ating mga account, ay pwede naman po. So, kunwari, ay amount ka lang na gustong alisin doon sa payroll mo and yun lang yung i-withdraw mo. Then, the other amount is may iwan siya. If ma-reach natin yung 5,000, ay mag-earn po ito ng interest per annum, and usually po, ang crediting ng ating interest ay every quarter po. Pwede nga po ba natin siyang gamitin as savings account? Yes, pwede naman po natin siyang gamitin as savings account kasi we have the options naman po if gusto nating i-withdraw ng buo yung ating mga payroll. Pero kung mga fund transfers, check deposit, ay okay lang naman po. Kung yung lalong-lalo na kung yung check deposit natin na ilalagay sa ating payroll ay unang paycheck lang din natin from our company. Pero if ever na meron po tayo na other purpose para doon sa ating payroll, like gusto mong makareceive ng remittance galing sa ibang bansa from your relatives, tas doon mo siya ipapasok ng payroll account, I suggest open na lang tayo ng separate na personal savings account na may purpose po ng remittance. Usually kasi ito yung natatanong na ni bangko na ito ay for payroll lamang, and since wala po siyang maintaining balance, kasi nga po in-endorse po ito ng inyong corporation and may payroll arrangement po siya with the bank, ay kailangan for the sake lang talaga siya ng payroll crediting. And if may remittance na napapasok, ay kailangan mo na talaga mag-open ng panibagong savings account para sa purpose na ganito. And once na nag-open tayo ng account, ay may fill outan po tayong terms and conditions doon na kung saan if ever po na 3 months na wala pong makredit sa ating payroll account, ay i-consider ka ng BPI na resign na sa inyong company. Kapag kaganon, ay automatic na po na mako-convert ang inyong payroll account into regular savings account. So, meaning to say, kailangan nyo na pong mag-maintain ng 3,000 or ng maintaining balance ng regular savings account para hindi po kayo ma-charge ng 300 pesos. So, since maintaining balance na pong usapan dito, at least ma-maintain nyo po yung 3,000 na yun or yung nare-require ng bangko po ninyo na maintaining balance para hindi po kayo ma-charge ng 300 pesos. Anyway, average daily balance naman yon. So, in my previous videos ay na-discuss ko naman kung paano i-compute yung average daily balance for the maintaining balance para hindi tayo ma-charge. So, ilalagay ko na lang siya, yung link sa description box below. And you have the option naman if ever na hindi mo talaga siya gagamitin. If talagang decided ka na wala ka na ayaw mong mag-regular savings na, kasi convert na yung payroll account mo into regular savings account, ay pwede mo naman siyang ipa-close sa any BPI branch para ma-inform sila na foreclosure na nga ang inyong mga account. Usually kasi may mga company na yung debit card na na-issue sa mga employees nila ay kinukuha din nila. So, kung hindi po kayo komportable na nasa kanila or ibinigay nyo na yung ATM po sa inyong mga employer, ay pwede nyo namang ipa-close na lang din talaga yung account since ito ay under ng payroll arrangement po ng inyong mga company. Pero katulad ng sinabi ko, after 3 months naman na walang makredit na sahod or payroll credit sa ating mga account, ay automatic po siya na mako-convert into regular savings account. I hope ay nalinawan kayo tungkol sa features ng ating payroll account at kung ano nga ba talaga ang payroll account dapat yung gawin if in case na ma-convert na into regular savings account ang inyong mga payroll. If meron pa po kayong questions about payroll, comment down below and itatry natin sagutin yan. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells
for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!